Ayon sa Durham Region Police, may network ng criminal tourists na legal na pumapasok sa Canada para mag-commit ng high-profit organized crime na nagdulot ng mahigit na 2.6 million sa financial losses at over 200 incidents sa kanilang project Jet Setter investigation. Para sa atin dito sa GTA at Durham area, ito ay direktang banta sa ating mga seniors, mga lolo at lola na madalas na nagiging target sa mga distraction-style thefts at scam na ito. Mula 2019 hanggang 2026, na i-link ng police ang isang organized network sa 200 plus incidents na may confirmed losses na lampas sa 2.6 million. 46 individuals ang naaresto na may 1,442 criminal charges at 164 arrest warrants ang na-issue. Karamihan sa suspects ay galing sa Romania, may ilan sa India. Kasama sa crimes nito ang large-scale retail thefts, vehicle financing fraud, stage collisions, at distraction-style thefts na tumataas ng 268% year over year. Ang malaking conflict, Police Chief Peter Moreira at Detective Brad Chapman ay nagsabing tip of the iceberg lang to at kumakalat na activity sa buong GTA at Canada. Madalas na nagfi-frequent travel ang mga suspect, nagko-commit ng crimes, tapos umaalis bago ma-identify. Seniors ang disproportionately victimized. Minsan, hindi nila alam na na-target na sila. Halimbawa, may lumalapit, humihingi ng direksyon, nag-offer ng hug o gift o necklace, pero sinaswap ang real gold jewelry nila ng fake. Ang ganitong uri ng transnational organized crime ay matagal ng pattern sa Canada, lalo na sa mga major urban centers kung saan mas madaling makapasok at makalabas ang mga mobile groups mula sa Eastern Europe at iba pang bansa. Ang pagtaas ng international travel post-pandemic ay nagbigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga ganitong networks na mag-operate across different police jurisdictions ng mas mabilis. Sa loob ng Filipino-Canadian community, ang mga seniors at vulnerable members ay lalong exposed sa ganitong crimes dahil sa cultural tendency na maging welcoming at trusting sa strangers. Isang bagay na na-exploit ng mga sophisticated distraction tactics na ito sa loob ng maraming taon. Yung mga theft or pickpocket na mga ganito, yung pagpapalit ng jewelry, hindi mo masyadong maririnig sa Canada dati. May kakilala rin kami na pinipilit bumili ng jewelry kahit ayaw nila. Kasi sa mga Filipino, minsan yung meron tayong soft spot sa pag kinakausap na tayo. And nung linggo din, ang sabi ng pari mismo sa sermon at siningit lang niya na mag-ingat kayo. May isang namamalimos sa may parking lot. Sabi ng pare mismo na wag bibigyan kasi yung nabiktima, binigyan niya ng pera, tapos nung hinag daw siya, inalis yung jewelry niya, tapos nawala na, tapos naging biktima nga. So may mga nagba-viral pa sa TikTok na may pulubi na binivideohan niya na namamalimos. Pero after few hours, yung pulubi na yon pupunta sa napakagandang kotse niya, tapos aalis. Tapos siguro lilipat na sa ibang spot para hindi siya makilala. Sa bigger picture, pinapakita nito kung paano na-exploit ng organized crime networks ang systemic gaps sa Canada. Mula sa hindi sapat na exit tracking sa border hanggang sa fragmented information sharing sa pagitan ng mga police forces at sentencing na hindi na sapat na deterrent para sa high-profit crimes na ganito.
Kaya ito ay nagdi-demand ng mas mabilis na federal at provincial collaboration, modernization ng tracking system, lalo na ang malalaking events tulad ng FIFA World Cup at mas targeted na proteksyon para sa mga seniors. Sabi ni Chief Moreira, Canada doesn't have a robust enough system to track who is leaving the country at ang cumulative damage sa independence ng mga vulnerable citizens ay really despicable. At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. From an AI perspective on transnational crime dynamics, criminal tourism networks succeed precisely because they exploit the gap between open visitor policies and fragmented domestic enforcement data, a structural weakness in high-trust, multicultural societies where aging immigrant population become soft targets, requiring not just more arrest but predictive cross-border intelligence system that treat these as organized enterprises rather than isolated incidents. Para sa akin, yung analysis ng AI tungkol sa systemic gaps at soft targets sa aging immigrant communities talagang nagpaparealize na kailangan nating mas maging aware. Lalo na sa pamilya, importante i-share natin sa mga lolo at lola ng may malasakit, hindi takot. Kaya bilang komunidad, kailangan nating mag-adapt sa pamamagitan ng paglalaganap ng practical awareness. Share nyo sa inyong mga family groups, church circles, ang warning mula sa police tungkol sa pag-iwas sa strangers na masyadong friendly o nag-o-offer ng gifts. Sa huli, ang ating collective responsibility bilang Filipino-Canadians ay protektahan ang pinaka-vulnerable sa ating community. Habang patuloy na nagtatrabaho para sa mas secure at responsive na public safety systems na nagbibigay ng tunay na peace of mind para sa lahat ng residents.